Alam nyo ba lang na maraming klase yung depression lang. Halimbawa, nakadepress ka sa parents mo, sa magulang mo, kasi hindi naman lahat ng magulang lang is totoo sa anak. May mga 1 in a million ba? Kasi lahat ng nakikita ko, wala pa akong nakilala na parents na naging toxic sila sa anak nila. Yung wala talagang value. Naririnig ko lang sa Facebook, yung nakikita ko lang sa mga video, may nag-post. Pero in reality, personal ko talaga hindi. Pero sa sarili ko yun. Pero ganun talaga, wala talagang perfecto na magulang lang. So, alam mo ba, masakit na yung dibdib ko. No? Parang yung depression din sa asawa mo. Daming klase lang kung bakit nabuo yung magkaroon ka ng depression lang. Yung painful situation. Pilit mo na lang nag-stay ka kasi wala kang matatakbuhan. Wala kang matakbuhan kasi alam naman ng asawa mo na nireject ka na rin. Pinawala ka din ng sarili mong pamilya. Kung makikinig ang mga tao, siguro may pangit ng ugali. Kaya pangit ng ugali, wala namang magulang ganun, wala talagang magulang na or pamilya, relatives na mapahamak, no? Pero mayroon talaga. 1 in a million yan. And then sabi ko na kung masakit yung pinagdaanan ng pamilya mo, kung saan ka galing, sino yung magulang mo, mas masakit yung asawa. Daming situation lalo na, alam mo yun, gusto ko nang kumalas, gusto ko nang mag-out, sana magpunta, wala naman akong permanent income. Masasabi ko na lang talaga, napaka-inutil ko, walang purpose dito sa mundo, kasi hindi mabubuhay ng mag-isa. Yun, masasabi ko talaga na gano'n. Yung mafe-feel ko na kahit anong gawin nila pwede, kasi alam naman lang wala akong kakayahan bumuhay sa sarili ko. Kaya nagbablog ako kasi dito libre. Dito walang entrance pay, no? Yung video ka kapag mayroong makagusto, magpapalo sa'yo yan. Hindi, tapos pag ma-okay na yung makapasa ka na kay YouTube, thankful ako doon. Kasi kung mag-iisip ako ng paano yun i-resolve yung depression, yung magko-content ako ng gano'n, yung mga pangyayari, reality, mapipil ko yung sakit. Parang hindi ko kayang mag-content ng gano'n kasi recall lahat yung paano i-resolve, paano dadalhin, paano i-manage the detail. Resolve ba yung parang impact ko, parang nagka-mental issue na talaga ako. Kaya yung content ko, iniba ko talaga, yung parang nagbibideo na lang ako sa ginawa ko. Minsan punta ako kay mami, magdadrama ako. Kasi kung magko-content ako in real talk, dami kong alam dyan. Tapos makikbil ko talaga yung pain again. Pero minsan din okay din ako, mga langga. Minsan okay din ako. Yung kaya ko din maging reality talk. Yung mga pang-bully-bully. Yung treatment, yung ignore. Yung walang kabalyo-balyo kung paano lulutasin at i-handle yan. Na-handle ko naman
Kaya minsan lang paano yung magkaroon ka ng magpakamatay ka na lang, paano yun mareresolba, paano yun imamanage sa'yo. Alam ko yun. Pero minsan parang sa tagal ng inahintay ko talaga na magkaroon ako ng sariling income. Wala talaga yung parang napapagod na ako. Yung pagod ko na lang, parang ako na lang. Ibaliw-baliw ko na lang, yung parang isibata ako na hindi maaapektuhan, parang wala lang talaga. Ganun talaga yung iniisip ko eh. Yung ipinifeel ko yung sarili ko kasi kapag ako'y magkasakit, wala naman tutulong talaga. No, yung asawa ko, may din ako, mental issue. Yung magulang ko, may mental issue na ako. Kaya ako naging irritable. Yung pagiging irritable ko, yun naman ang idea nila ng yung parang mapahamak ako na hindi na ako yung dahil sa ugali ko. So, dapat imamanage ko yun kasi yun ang alas nila. Yun ang pagkukunan nila ng para hindi sila magiging masama, no? Kasi yung love talaga lang, kahit sa magulang, relative, friends, sa teachers mo, sa lahat ng aspeto ng love, sa katrabaho mo, friends mo, yun. Kapag talagang hindi ka nila love, pwede ka nilang wala sang paki sa'yo. Kaya pag hindi ayaw nila sa'yo, so talagang yung insulto, yung prangka, yung walang pakialam, sasabihin talaga nila sa akin, kahit nasasaktan kasi walang pakialam. Kung umalis ka, hindi kita kailangan ganun. So kapag may love talaga, magkikare yan eh, magko-comfort yan. Tapos may respeto yan kasi ayaw niyang masaktan ka. Lahat, basta love. Wala yung iba ang love ng boyfriend mo, yung asawa mo, yung magulang mo, yung friends mo, iba yun. Hindi. Pareho lang yun kasi feelings yun eh. Feelings yun. Kapag makaramdam ka ng ganon sa kapwa mo, na parang yung parang bibilihin mo pa yung ngiti nila, yung attention nila, yung comfort nila, hindi yan love. Love is hindi yan bibilihin pa sa'yo, no? Pusa yung ibibigay, yung feelings. Kaya umalis ka na, no? Is distance, hindi yung makikipag-away ka pa, ipag-away ka pa na kaganon, ikaw kasi ganon, hindi. Kasi yung love, bibigay mo yun eh. With adjustment, with management, mga ganun. Yung pag-uunawa, ganun. Kasi lahat naman tayo is may mga pangit ng ugali. Kapag love mo ang isang tao, yung kapangitan ng ugali mo, magkakaroon yan ng neutral, no? Na hindi ko to dapat ganito kung siya kasi baka masaktan, mga ganun. So sa akin lang is gusto ko na lang talagang magbabuhay na yung may sariling income. Pero nag-YouTube ako. Nag-YouTube talaga ako kasi prito eh, di ba? Yung sa araw-araw ko na kilos, baka mayroong makagusto. Gandun! Kaya hayaan nyo kapag ako is nakaluwag-luwag yung pakiramdam ko na ganito, yung feelings, magre-real talk talaga ako. Yung pwedeng maraming matamaan dahil sa ugali. Real talk, base lang sa experience ko yun, mga langga. Alam mo yung mga langga, dahil sa ramdaman ko ngayon, tinakpan ko yun. Tinakpan ko din yun. Kasi ayaw ko ng masyadong mainit. Parang gusto ko ay hindi kayo makaintindi sa akin. Bye-bye na lang. And thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel lang kapag ako talaga lang magkakaroon ito ng impact or success tong YouTube channel ko. Yung content ko, lagi akong nasa labas kasi tutulong ako sa mamahirap.